Magandang umaga sa ating lahat. Amen. Okay. So, binigyan tayo ng magandang panahon ng Panginoon. Diba? At saka magandang kanusulan. And praise God, kasama na natin si Ryan. Hello, Ryan. Amen. Nanalo na tayo. Amen? Pag hindi ka matinag ngayon dahil sa laban ni Pacquiao, talo ka. Pero nandiyan ka ngayon, panalo ka na. Amen? Yeah. Praise God, kasama natin si Brother Edmond. Ha? Edmond. Lagi kong ano. Kumusta ang tulog nyo? Okay lang? Okay lang tulog nyo? Nakatulog ba kayong mahimbing? Amen. Amen. Iisip nyo, kahit Pacquiao na, mapupuyat nga kayo. Amen. So, 11 round, knock out. dapat 5 pa lang knock-out na. Okay. So, dito muna tayo. Never mind. Huwag niyo muna isipin yung boxing. Amen? Sa replay na lang tayo. Alam niyo, may mga natatalong Kristiyano pag boxing, wala na sa simbahan. So, yan. Kahit saan. San Fernando na, may laging kinakasyawan. Okay? May laban si Pacquiao, absent na siya pag natang linggo. Pero nag-mature na rin. Okay? Napagtagumpayan na niya. Amen. Okay? Bawat isa sa atin kasi dapat nagmamature. Nag-improve. Okay, so our topic, ano yung topic natin? Back to basic tayo. Salvation. Amen? Salvation, kaligtasan. Napakahalaga po ito, no? At aware ba kayo sa balita? Sa Nepal ay marami pong mga taong nangamatay dahil sa lindol. Amen. Thousands of people died dahil sa lindol. Praise God dito. Salamat tayo sa Panginoon ay hindi po tayo damay. Pero wala pong makakapag-predict yan eh. Di ba? At tandaan ito, ang Kristiyano subjected pa rin yan. Pwede rin mangyari sa atin. Pero ang kaibahan lang natin, sabihin natin, wala kayong Kristiyano na matay doon, maaaring mayroon. Ang kaibahan, namatay ang katawan, nasa langit na siya. Eh paano kung niligtas? Di nasa impyerno pa. Lalong mahirap yung kanyang napuntahan. Masarap mabuhay dito sa mundo, bagamat may halong hirap at ginhawa. Di ba? Oo. Masarap dito sa mundo. At least may hirap, may ginhawa. Pagpunta mo sa impyerno, puro hirap, wala nang ginhawa. Kung ligtas ka, puro sarap. Wala nang hirap. Yun ang advantage natin, mga Christian. Okay? So, ang ating topic is salvation. Salvation is a big word. It is big in the sense that it covers the meaning of many other words. Amen?
To be saved means to be delivered, to be forgiven, to be pardoned, to be redeemed, to be restored, and much more. Okay? Now, the word suggests that there are those who need to be saved. The Bible leaves no doubt who those people are. Sabi po ng Bible in 1 Timothy chapter 1 verse 15, this is faithful saying and worthy of all acceptation that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief. Sabi niya, Jesus came into the world to save, to provide salvation for sinful men. Pag sinabing men or man, in general, lalaki at babae, all have sinned and come short of the glory of God. Amen? Tayo muna lahat ay tumayo at lumako tayo sa panalangin. Diyos, napakapangyarihan sa lahat, salamat po sa pag-iingat mo sa amin sa buong sanlinggo at pinrovide mo ang aming mga pangangailangan. Salamat din po sa iyong kahabagan, O Diyos, na pagamat marami po kami mga pagkukulang at pagkakasalang nagagawa laban sa inyo. Nandyan ang iyong habag na hindi mo po kami pinaparusahan, kundi iyong pinapatawad, Panginoon. At Lord, salamat sa mga biyaya mo na aming natatanggap materially and spiritually. Lalo na sa aming kalusugan, physical, Panginoon. Salamat po. Pagpalain mo po ang kapulungan ito. Inadalangin ko po, Ama, ang iyong buong iglesia, bawat miyembro, bawat pamilya nila, at ang pamilya ko, Panginoon. Kayo po nawain siya patuloy na magbiyaya sa amin. Bless mo po kami para maging blessing din po kami sa iba. Salamat po. Bless mo rin po ang iyong salita na aming pag-aaralan ngayong umaga. Panginoon, ang bawat anak mo ay sama-samang matuto at lumago sa kaalaman sa iyong salita upang kami rin po ay lumago sa pananampalataya. Sapagkat sinabi mo, Panginoon, faith cometh by hearing and hearing by the words of God. Salamat po. Lahat ng ito ay aming dalangin sa matamis mong pangalan, Panginoong Jesus. Amen. Amen. Alright. So, ang salitang salvation is a big word. Napakalawak ito. Kasi, pagka kinausap yung tao, ligtas ka ba? Madalas o karaniwan ang nagtatanong ng ganon ay ang baptist. Ligtas ka ba? Yan. Pag namatay ka ba, tiyak mong pupunta ka sa langit. Yan. Ang baptist karaniwan, nagtatanong yan. Kasi hindi yan magtatanong, ligtas ka ba? Wala silang alam eh. Hindi raw pwedeng matiyak ang kaligtasan. Yung sabi nila. Kaya hindi mo dapat yan itanong. Pero sa atin, mayroong katiyakan. Ang puro ng Bible ay tiyak. Amen? Amen? So, are you saved? Yan. Ang importanteng tanong. Dapat matatanong na yan ng 100% tiyak ka. So, Jesus came into the world to save, to provide salvation for sinful man. Okay? Now, the word salvation simply means deliverance. Yeah. Deliverance. So, matutal ng salitang ito, deliverance. It is commonly used to describe the act by which a person is delivered from a danger that threatened him. Okay? So, we speak of a person being saved from drowning, or from burning building, or from sinking ship. Yeah. Pinag-usapan hindi lang yon ang pinag-usapan natin. At higit sa lahat,
yung tayo po ay ligtas sa tiyak na kapamakan sa impyerno. So in this case, three things are taken for granted: that the person to be saved was in danger, no? That someone saw his peril and went to his rescue, that the rescuer was successful in his mission, delivered the person from his perilous flight, and thus saved him. Now, ang gamit po dito ay the name Jesus centered in the idea of salvation. Okay? Jesus is the Greek from a form of a Hebrew name, Joshua. Joshua means Jehovah save. In Matthew chapter 1, verse 21, ang sabi po dito, and she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sin. Okay? So, importante po mga kapatid na minamahal na naintindahan natin yung definition ng salvation, ang kaligtasan. Okay? Kaya kailangan natin ng kaligtasan sapagkat mayroon pong nagbabantang panganib sa atin, yung impyerno. But praise God, since nung tinanggap mo si Christ as your personal Lord and Savior, okay, ikaw ay naligtas, mayroon ka ng buhay na walang hanggan. Yung kaluluwa mo, ligtas na. Pero yung katawan natin, hindi pa subjected pa rin tayo magkasakit, mamatay, ba? Sapagkat nandito pa tayo sa mundong ito. Yan. So, its necessity. The Bible makes this clear in the following passage of Scripture. Ang sabi po sa Romans chapter 5, verse 12, wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. Okay? Ang universal result ng sin is death. Lahat tayo, mayroon kamatayan takda, physically, Physical. Alright? Physical. Pero maiwasan mo yung second death pagka tinanggap mo si Christ as your personal Lord and Savior. Okay? Hey, Pastor, kung hindi nagkasala si Adan at saka si Eva, di pinanganak sana tayo sa paraiso at hindi sa mundo ito na makasalanan. At ipinanganak sana tayong righteous, hindi sinner. No? So, nung bakit kasi binigyan pa ng pagsubok si Adan at saka si Eva? Doon niyo makikita yung righteousness of God at saka yung binigyan tayo ng ang tao kasi ay free agent, mayroon tayong tinatawag na free will, no? Mayroon tayong tinatawag na free will. Pipili ka. Ngayon, kung si Adan at saka si Eva ay nakalampas doon sa pagsubok, hindi sila nag-fall, pwede silang mag-produce ng mga children na righteous. Okay? Kung nakalampas sila, dapat, nanganak sila doon sa paraiso, na ipinanganak din tayo sa paraiso. Dahil sa nag-fall sila, nag-produce pa rin ng anak, kaya lang, sinner. Okay? Fallen. Dahil nag-fall sila Alright? Now, mga kapatid, na minamahal, ngunit hindi natapos doon. Ito ang tatanyo, in typology, sa Bible School, mayroon kaming subject na typology. Yan ang pinakamahirap na subject. Subject ko, sa akin, no? Nakakahilo. Pero, kahit paano mayroon akong nakuha. In typology, okay,
marami pong nagsasabi, si Adan sa si Eva, hindi ligtas. Sa mga Protestant, tinanong ko yung sapat, no? Ligtas ba si Adan sa si Eva? Hindi raw. Okay? Sabi ko. Pero, kung pagbasa, ito dapat alam nyo na si Adan sa si Eva ay ligtas. Sa langit sila. Amen. Amen? Yes. Why? Di ba? Ginawa nila nung sila nagkasala, tumahi ng dahon ng halaman. Type of religion yon. No blood. Walang dugo. Okay? Nakita ng Diyos, nireject niya yun. Ang ginawa ng Diyos, pumatay ng hayop, kinuha niya yung balat ng hayop at yun ang isinuot kay Adan at kay Eva. Pag kinuha mo yung balat ng kalabaw o kampi o baka man, dapat may dugong tumulo at may buhay na buwis. So type of Christ yun. Mga kapatid. Okay? Ang Diyos din ang nagtrabaho para si Adan at saka si Eva ay iligtas. So typology yan. Kikita nyo, basahin nyo yung Genesis chapter 3. Okay? Hanggang chapter 4, ang Diyos po ay gumawa ng David. Nireject niya yung paraan ni Adan at ni Eva, type of religion, at siya ay kumuha ng balat ng hayop at yun ang isinuot niya sa kanila, type of Christ. Amen. At yung damit, sumisimbolo sa righteousness. So, si Adan at saka si Eva ay ligtas. Amen? Now, mga kapatid, na minamahal, yun nga lang, sila ay naging sinner. Nag-reproduce sila. Ganon din yung hain ni Abel at saka si Cain. Si Abel, naghain siya, naghandog siya sa Panginoon ng mga halaman, matatabang halaman, type of religion. Si Cain ay si Abel, anong hinandog sa Panginoon? Hayop. No? May dugo, type of Christ. So, maliban sa ibang paraan, sa paraan ng Diyos, walang kaligtasan. Without shedding of blood, there is no remission of sin. Kaya reject yung ginawa nila, no? Ginawa ang Diyos ang gumawa, may reject yung kay Cain. Kaya lang, sinabi kay Cain na reject yung ginawa niya, nagalit pa. Dapat sana, nung nakita niyang reject yung ginawa niya, itinuwid niya. Diba? Maraming tao ngayon na nagtitiwala sa religion, hindi nagtitiwala sa ginawa ni Kristo na kaligtasan. Hindi, pastor, ganun din ang turo ng religion eh. So, ang kanilang paraan para maligtas by work. Good works. Sasama sila ng nila ang good works at saka grace. Hindi pwedeng magsama ang grace o paghaluin ang grace and work. Anong sabi sa Romans chapter 12, verse 6? Anong sabi? Tingnan na natin kung tama itong reference ko. Verse 6. Chapter 12, verse 6. If by work, it's not no. Ano yun? Kung by work, sabi niya, chapter 11, verse 6 ng Romans. If by grace, then is it no more of works. Otherwise, grace is no more grace. Ito. But if it be of works, then it is it no more grace. Otherwise, work is no more work. So, hindi pwedeng pag-combine ninyo, paghaluin. Kung by works, by works. Kung by grace, by grace. Hindi yung by grace, kaya lang haluan mo ng work. Hindi pwede. Amen? Naintindihan niyo yung talata na yun? Kaya purely, no, ang salvation is by grace alone. By grace alone. Walang maliligtas. At yung grace ng Panginoon, hindi mo na kailangan dagdagan. Nung sumigaw si Christ, it is finished, kumpleto na.
Ha? Pag sinabi ng Diyos, tuldok, huwag mong gawin koma. Amen. Amen? Oh. Oh. Pag sinabi ng Diyos, kumpleto na, huwag mo nang bawasan o huwag mo nang dagdagan. Pag dinagdagan mo ang kumpleto, sobra na. Pag binawasan mo ang kumpleto, kulang na. Naintindihan? So, ang salvation is kumpleto. Dinarapaho ni Jesus Christ. Amen. Kung sumigaw siya doon sa krus ng Kalbaryo, it is finished. Okay? Now, nakita natin dito, mga kapatid, bakit kailangan natin ang kaligtasan? It's necessity. Because man is sinner. Okay? The Bible makes this clear in the following passages of Scripture. Sabi niya, wherefore as by one man sin into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. Okay? Therefore, as by the offense of one, judgment came upon all men to condemnation. Even so, by the righteousness of one, the free gift came upon all men unto justification of life. Okay? So, maliwanag dyan yung salita ng Diyos. Nakita natin yan. Verse 9, ang sabi niya, for as by one man disobedient many were made sinners, so by the obedience of one shall many be made righteous. Okay? Yung paglabag ni Adan at ni Eva, lahat tayo ay damay. Pero sa katwiran ng ating Panginoong Jesucristo, isang katwiran ng tao, nung nagkatawan daw ang Panginoong Jesucristo, lahat po ay pwede nang maligtas sapagkat namatay siya dahil sa lahat. Pero, umi-effect lang po yun, mga kapatid na minamahal, pagka tinanggap mo si Christ as your personal Lord and Savior. Kahit libre, kung ayaw mo, hindi mapapasayo. Halimbawa, may tinapay dyan sa gitna. Kahit gutom na gutom kayo. Yung gusto kumain, lalapit, kukuha. Kahit libre, kung hindi ka lalapit at hindi mo kukunin, hindi ka mabubusog. Tama po ba? So, mga kapatid na minamahal, napakahalaga po. And, in Jeremiah chapter 17, verse 9, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Okay? Ang puso raw ay mandaraya sa lahat. Diba? Ang puso ay mandaraya sa lahat. Okay? So, it will be evident to all from this passage that man is a sinner needing forgiveness, lost needing to be found, doomed needing deliverance, guilty needing pardon, spiritually dead needing light, blind needing illumination, and slave needing liberation. So man is utterly hopeless to save himself. Hindi mo, walang taong kayang iligtas ang kanyang sarili. Sapagkat walang perfectong tao, si Kristo lang yun. Kung mayroon mang perfecto, pangalan lang po yun. Ang inyong lingkod. Yung pangalan ko. Kaya nung ako'y nagkamalay na, gusto ko palitan yung pangalan ko eh. Ha? Now, katotohanan, lahat ng tao nagkasala. At ito po yung katwiran ng Diyos, God's righteousness. God is holy and must punish sin. Ha? Alam natin, ang Diyos ay banal and righteous. Kaya kailangan, hindi niya ipapain po, anong tawag, hindi niya i-ignore yung kasalanan mo. Kailangan parusahan ang makasalanan sapagkat siya banal, matuwid siya. Pero He is also a loving God and merciful God. Ang sinner dapat maligtas. Kaya doon, sa krus ng Kalbaryo, nagkita ang katwiran, ang
kabanalan, ang pag-ibig at ang pagiging mahabagin ng Diyos. Nagkita-kita doon sa krus ng Kalbaryo. Naging intersection yun para magsalubong yung holiness of God, yung righteousness of God, yung pagiging loving God at saka merciful God. Ipinakita niya doon sa krus ng Kalbaryo. But God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Ha? Siya rin gumawa na ayaw ang Diyos, dahil banal siya, hindi kanya basta iniligtas na hindi nabayaran yung kasalanan mo. Pero dahil sa pag-ibig siya, ayaw niya rin na ikaw ay itatapon lang basta sa impyerno. Nag-provide siya ng paraan, ng tulay. Pero ayaw mong dumandon, hindi ka pwede makarating sa langit. Si Kristo lang ang daan. Okay? So number 3, it's provision through Christ. The gospel is the good news that God in wondrous grace has abundantly provided this salvation through the person and work of His beloved Son. In Mark chapter 10 verse 45, sabi niya, for even the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give His life a ransom for many. Ransom. Okay? Yun ang pantubos. Sapagkat nasangla tayo, sa kasalanan, kailangan tayo matubos. Ang alahas na nasangla, hindi mo yan mauwi hanggat hindi mo tinutubos. Amen? Hello? Karamihan sa atin, pag may alahas, nasaan? Nasa sanglaan. Hindi mo yan pwedeng iuwi kung hindi mo tutubusin. At hindi pwedeng umuwi mag-isa yung alahas. Kailangan sunduin mo yung tubusin mo para may iuwi mo. Amen ba? So, it's provision through Christ, no? For even the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give His life a ransom for many. And to God's satisfaction. Through Christ's death and resurrection, this salvation has been provided to God's complete satisfaction. Okay? Kailangan ang God ay masatisfy doon sa bayad ng ating kasalanan. Through Christ's death and resurrection, this salvation has been provided to God's complete satisfaction. 1 Peter chapter 2 verse 24. Magbukas kayo ng Bible nyo. Hindi gumagana yung screen natin ngayon. Tama? Amen? Mayroong isang pastor, ayaw niyang ginagamit yan niya. Matatama daw yung mga miyembro magbukas. Sa isang banda, tutuyan. Amen? Hello? Sa isang banda, tutuyan. Kaya magbukas kayo ng Bible niyo. Magsulat kayo. 1 Peter 2:24. Paano kung nasa labas na kayo, walang screen? Okay? Who His own self bare our sins in His own body on the tree, that we being dead to sin should live unto righteousness, by whose stripes ye were healed. Okay? Sa kanyang mga sugat tayo nagsigaling. Yung mga sugat ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, dapat sugat natin yun eh. Sa atin ipinataw dapat yun eh. Kung sa atin kayo ipinataw yun, sa palagay nyo, buhay pa kayo hanggang ngayon? Kung bawat tao, para maligtas, danasin niya yung dinanas ni Kristo. Siguro ayaw nang maligtas. Di ba? Sige, gusto mo mapunta sa langit, halika. Latikuin kita ng 39 to 90. Tapos ipapok kita sa cross. Total, sa langit ka na mapupunta pag nagawa mo ito. Ikaw kaya magpapaganon? Hindi. Di ba? Hirap naman. Pag pinadali naman ng Diyos, sabi ng mga tao, ang dali naman. Ano ba talaga? Hindi ba?
Kaya hindi nila matanggap. Pinadalingan ng Diyos yung hindi natin magawa, siya nang gumawa. Di ba? Kasi hindi natin kayang trabahoin, siyang tumarabaho. Kasi hindi natin kayang bayaran, siya nang nagbayad. God, kaligtasan na, libre. May libre ka lang ng soft drinks, tuwag-tuwa ka na Di ba? How much more kung ang kaligtasan libre? Di ba? May libre ka lang ng sopas kayo wala kahapon. Celebration yan. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon. Mayroon tayong pumasa sa board exam. Amen? Kayo ka nga, brother. Dadami ng pulis dito sa atin. Amen? Si Brian, si Ryan, alam ko pa mo, Alright, mga kapatid, balik po tayo dito. First Peter, Isaiah 53, verse 5, sabi niya, but He was wounded for our transgression. He was bruised for our iniquity. The chastisement of our peace was upon Him. And with His stripe, we are healed. Okay? Halos inulit ito yung kinote ni Pedro sa 1 Peter 2:24, kinuha niya marahil dito sa Isaiah 53 verse 5. Kaya tayo, both Old and New Testament, pinaniniwalaan natin. Amen? Alam niyo, may mga grupo na ngayon na ang Old Testament, sabi nila, wala na yan. Nasa New Testament na tayo. Hindi nila pinaniniwalaan. Tayo, pagka sinabing Bible, Old and New, pinaniniwalaan natin. Diba? Yan ang basihan ng ating pananampalataya. Kaya lalo natin napapatunayan sapagkat ang Old Testament nakatanaw sa darating na Kristo. Okay? Ang New Testament nakatanaw doon sa dumating na Kristo. Okay? Now, nung dumating ang Panginoong Kristo, katuparan ng Old Testament na mga hula. Diba? Una-unang hinulaan tungkol kay Kristo, yung Genesis chapter 3 verse 15. Pero, beginning pa lang ng chapter, nandoon na yung type of Christ. Okay? Hello? Kaya ang Bible, kinuha lahat ng paraan. No? Okay? In Acts chapter 4, verse 10 to 12, nakita natin yon. Sabi niya, be it known unto you all, and to all the people of Israel, that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom He crucified, whom God raised from the dead, even by Him that this man stand here before you. For this is the stone which was set at naught of you builder, which is become the head of the corner. Neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men, whereby we must be saved. Alam nyo, isa yan na talata na nagpursige akong intindi ng Bible. Itong Acts chapter 4 verse 12. Kasi ang dinala ng mga dito ay hindi Christianity. Paganism. No? Many gods. Dito nakita ko, ang sabi niya, walang ibang pangalan na ibinigay ng Diyos sa silong ng langit na sukat natin ikaliligtas. Walang ibang pangalan.
na ibinigay ng Diyos sa silong ng langit na sukat natin ikaniligtas. Ang tanging pangalan na yan, walang iba, si Jesus Christ. Amen. Siya yung sumagot kay Felipe. Paano kami makakarating doon sa pupuntahan mo? Sabi ni Felipe. Sabi niya, ako ang daan, ako ang katotohanan, ako ang buhay. Walang taong makaparoroon sa Ama kung hindi sa pamamagitan. Diba? Kaya, mali pong asahan natin o paniwalaan natin na sabi ng iba, para rin pagpunta ng Kuanyan, ibang bansa. Pwede tayong sumakay ng eroplano, pwede tayong sumakay ng barko. Pwede yun. Pero ilayo pa natin ng konti. Punta tayo sa buwan. Anong sasakyan na lang? Papunta ng buwan. Ha? O ilayo pa natin ng konti, yung malayo-malayo sa langit. Isa na lang sasakyan, si Jesus Christ. Ha? Okay? So, ang ating topic ngayon is about the doctrine of salvation. Back to basic po tayo. Salvation is a big word. Okay? And, pinag-aralan natin, ano po yung number 1? Ha? Number 1, yung definition, no? The definition of salvation. And then, number 2 is necessity. Okay? Number 3 is provision. Okay? Through Christ. And number 4, mga kapatid, is condition. Ano ba yung condition para maligtas ka? Ang kaligtasan para sa lahat. Pero mapapasa lahat ito. Mapapasayo ito pag tinanggap mo. Kahit libre, pag i-reject mo o pag hindi mo tinanggap, hindi mapapasayo. Then 2, its condition through repentance. Repentance is simply a change of mind, which result in a change of attitude towards sin, self, the Savior, and salvation. Now, ang kondisyon ng salvation, no, is through repentance. Repentance simply means a change of mind. Okay? Ang ibig sabihin ng repentance is 180 degrees. Okay? Dito ka, nabubuhay ka sa kasalanan, ngayon magsisisi ka na, harap ka sa Diyos. Tatalikod ka sa kasalanan. Okay? 180 degrees. Hindi yung balik uli doon. Alright? So, repentance is a change of mind. Now, repentance is the negative side of salvation, and faith in Christ is the positive side. Now, repentance is the negative side of salvation, and faith in Christ is the positive side. Now, pwedeng magsisi na hindi ligtas. Maraming taong nagsisisi. Bakit? Nahuli sa kasalanan. Sising-sisi. Si Judas, hindi naligtas, nagsisi yun. Itinapon ba nga niya yung gito yung silver Sabi niya, pinagkanulo ko ang tao. Kasi hindi siya sumampalataya kay Kristo. Kaya unsaved siya. Amen? Mayroong mga taong sising-sisi sapagkat nahuli sa kasalanan. Bibitayin, kaya sising-sisi. Diba? So, ang repentance ay a change of mind. Okay? Now, mga kapatid, repentance and faith in Christ. Hindi pwedeng nagsisi lang at hindi tumanggap kay Kristo. Hindi maliligtas yun. Yung makasalanan na huli sa krimen na kanyang ginawa, magsisisi yan. Right? Kasi mapaparusahan siya, pero hindi ligtas. Okay? So,
magkalakip lagi yan. Unseparable yan. Repentance and faith. Because repentance is the negative side of salvation and faith in Christ is the positive side. Amen? Now, Luke chapter 13 verse 3, sabi niya, I tell you, nay, but except ye repent, ye shall all likewise perish. Acts chapter 17 verse 31, because he hath appointed a day in the which he will judge the world in righteousness by that man whom he hath ordained, whereof he hath given assurance unto all men, in that he hath raised him from the dead. Okay? In chapter 20 verse 21, testifying both to the Jews and also to the Greek, repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. Alright? Yung pagsisisi, yung pagtalikod sa kasalanan at pagharap sa Diyos. At kung tutuhanan ka ng nagsisisi, hindi mo nasasambahin yung dati mong sinasamba. 1 Thessalonians chapter 1 verse 9. Tignan nga natin, 1 Thessalonians or 2 ba yan? Tignan natin, 1 Thessalonians. Kaya malaking tulong din yung screen. No? Okay? 1 Thessalonians chapter 1 verse 9. Sabi po dito, for they themselves show of us what manner of entering in we had unto you, and how you turn to God from idols to serve the living and true God. Okay? Turn to God. Okay? From idols. Okay? Dati ito ka. Sinasamba mo yung mga idolatry. Mga Diyos-Diyosan. Ngayon, tinanggap mo na si Kristo. Huwag mo nang sampahin yan. Kalikuran mo na yan. Harap ka na sa Diyos. Amen. Ang Diyos sinasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Amen. At ang paraan ay ang salita ng Diyos. Kaya kung mayroon pa kayo sa bahay niyo ng mga ganon, mas maganda ilipin niyo na yun. Kasi nagiging stronghold ng Diablo yun. Sa Diyos ba yan? Hindi. Anong sabi sa Revelation chapter 21 verse 8. Revelation 21 verse 8. But the fearful and unbelieving and abominable and murderers and whoremongers and sorcerers and what? Idolaters and all liars shall have their part in the lake of fire, which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Mayroon second death. May ikalawang kamatayan, mga kaibigan, mga kapatid. May ikalawang kamatayan. Ang unang kamatayan, mararanasan ng tao yung physical separation ng body and soul. Pag namatay ang tao, ang kaluluwa niya alis. Ang katawan, yun ang namamatay. Ang kaluluwa hindi namamatay, mayroon lang destination yun sa lake of fire, impyerno. Ang tawag doon, second death. Fire and brimstone. Okay? Asuprit. Grabing init. Grabing init. Okay? Now, mga kapatid na minamahal, ito po ang sabi ng Bible. Okay? Repentance and belief in. He must believe the gospel or the testimony of God concerning the work and person of Christ. Okay? Tignan ninyo, 1 John chapter 5, verse 9 to 10. Ang kaligtasan ba pwedeng matiyak? Yes. Kaya kung hindi ka pa ligtas, hindi mo patiyak ang kaligtasan mo, ito ang pagkakataon mo na makatiyak. Kasi anytime pwede kang mamatay, ang buhay natin, hindi natin hawak. Hello, amen? Mayroon lang natutulog sa tondo. Di ba? Masaya lang sa tondo noon. Mayroon lang natutulog. Yung mga tao doon
natutulog sa bangketa eh. Natutulog. Pag-gising niya, hindi niya alam, patay na pala siya. Ha? Natutulog yun Malay mo, hindi ka na nagising. Amen? Hindi nakuha ng iba. Sipin mo natutulog, pag-gising niya, patay na pala siya. Alright? Mga kapatid, na minamang believe. He must believe the gospel or the testimony of God concerning the work and person of Christ. Anong sabi sa 1 John 5, 9 to 10? Look at this. No? Okay? Sabi niya, kung tinatanggap natin, if we receive the witness of man, kung tinatanggap natin ang patutuo ng tao, mas dakila ang patutuo ng Diyos, sapagkat ito ang patutuo ng Diyos na tungkol sa kanyang anak. Ang naniniwala sa anak ng Diyos ay he that believeth on the Son of God hath the witness in himself. May patutuo sa kanyang sarili. He that believeth not God hath been him a liar. Yung hindi raw naniniwala sa Diyos, ginagawang sinungaling ng Diyos. Because he believed not the record that God gave of His Son. So kailangan ang tao sumampalataya. Sabi ni Manny Pacquiao, maraming tao alam nila may Diyos pero hindi sila sumampalataya sa Diyos. Diba? Narinig niya yung interview kay Pacquiao? Talagang Kristiyano na talaga ata ito. Sabi ko na I can do all things through Christ. Sana manalo siya. Hello, amen? Yung iba sa inyo, lutang na. Sino na kayong nananalo? Alright? Panoorin na lang natin sa replay. Sa kasalukuyan, nagbabangbakan na yun ngayon. Mahalaga, nandito kayo. Amen? Repentance and belief. Faith in Christ. Because repentance is the negative side of salvation and faith in Christ is the positive side. Amen. Kahit magsisi ka, kung hindi ka nanampalataya kay Kristo, impyerno pa rin punta mo. So, kailangan sumampalataya ka kay Kristo. Now, hindi rin pwedeng sumampalataya ka lang at hindi ka nagsisi. Amen. Amen. Diba? Hindi pwedeng pag-iwalayan yan. Parang kuryente rin yan. Positive sa negative yan. No? Hindi sisindi ang ilaw. Okay? Kung negative lang. Now, mga kapatid na minamahal, okay? Kailangan nanampalataya ka kay Kristo. Pinagsisihan mo ang iyong kasalanan. Bakit kailangan kang magsisi? Kasi na-realize mo na you are sinner, kailangan mo ngayon ang kaligtasan. Kailangan mo ang manunubos. Kaya, usong-uso ngayon yung tinatawag na easy believism. Ano yung pastor, yung easy believism na yun? Nakakita ka ng nagiinuman. Ay, hindi inuman, kagayan. Gusto nyo maligtas. Sinong tao nga yung maligtas? Amen? Gusto nyo maligtas? Opo. O manalangin tayo. Nag-pray sila. Hindi man nagsisi. Hindi naligtas yun. Kasi lahat ng tao gusto maligtas. Ang ibig sabihin na magsisi, talikuran ng kasalanan. At dapat ma-realize nila na sila ay makasalanan, kaya kailangan nila katapat, ligtas, malaman nila na sila ay may sakit, kaya kailangan nila pagkagamot. So, hindi pwedeng i-separate po yung repentance. Amen? Mamaya, kapatapos na pray, sumamba ulit doon sa ribulto. Doon sa nakapago, na nakasakot lang. Diba? Pag ito mo, bigyan mo ako ng gabi. Sabi niya, sumagot, nakatago pala yung sakristan doon. Ikaw pala, nakikita mo nakatapos lang ako eh. Bigyan ka ng gabi sa okay? Lala yung sumagot. Alright? Alright? Amen? And then, repentance, belief, and then, pangatlo, ito po yung kondisyon ng salvation, no? Hindi good works, hindi tradisyon, hindi religion, kundi repentance, belief, and acceptance. Kailangan mayroong acceptance. Kaya pag kayo nag-witness, huwag niyong iwanan na hindi tumanggap. Ang gamot, kahit alam mo na yun ang gamot mo, hanggat hindi mo yan ininom, hindi ka gagaling.
Amen? Halimbawa, masakit ang tiyan mo. Anong gamot sa sakit ng tiyan? Ha? Loperamide. Baka may bikol yung alaksan ng... Okay? Alam ko ito ang gamot. Itago mo, hindi mo ininom. Gagalit ka ba? Hindi po. Hindi. Alam mo, si Kristo ang tagapagligtas. Hindi mo siya tinanggap. Maliligtas ka ba? Hindi po. Hindi. Tama po ba? Ganun yun. So, kailangan ng acceptance. Acceptance. Okay? So, kailangan mo tanggapin si Kristo. You must accept the Lord Jesus Christ by a definite act of His will as His own personal Savior. Okay? With the commitment to henceforth acknowledge Him as the Supreme Lord of His life. Tanggapin mo siya as your personal Lord and Savior. Now, ang kaligtasan, hindi po pakyawan. Ito po ay by individual. Mali yung iniisip ng maraming tao na sasabihin nila, ang Pilipinas is a Christian nation, Christian country. But hindi totoo yun. Hindi pakyawan ang pagiging Kristiyano. Ang pagiging Kristiyano ay by individual. Hindi ko mo, ang sabi ni Dr. Tika, hindi ko mo ipinanganak ka sa garahe, kotse ka. Kasi akala ng iba, Christian yung family namin. Christian yung tatay ko, Christian yung nanay ko, therefore, ako rin Kristiyano. Kung hindi mo pa tinanggap si Kristo, hindi ka pa Kristiyano. Hello? Amen? Anong ibig sabihin ng Kristiyano? Christ in you. Amen. Paano yung bata, pastor? Hindi kailangan tumanggap yan sapagkat ang sabi ni Kristo, hayaan ninyo yung mga bata sapagkat sa kanila ang kaharian ng Diyos. Amen. Automatic yan, sa langit sila. Hindi na puhusan, hindi na binyagan, hindi na kumpilan. Kristiyano ba yun? Pupunta pa sa langit yun? Ang sabi ni Kristo, hayaan ninyo ang mga bata sapagkat sa kanila ang kaharian ng Diyos. Ang problema mo ikaw, na matanda na, o alam mo nang magpasya, pagsisihan mo yung kasalanan at tanggapin mo si Kristo as your personal Lord and Savior. Pagtanggap mo, makakatiyak ka ng kaligtasan. Okay? 1 John chapter 5, verse 12. Okay? 11 to 13 pala. 11 to 13. Ang sabi po sa 11, at ito ang patotoo. Okay? Ito ang patotoo. Nano? Ang Diyos, binigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Itong computer natin, nagpapakumpay na. Alright? Malaking tulong din sa atin yan. Amen? Verse 11, and this is the record that God hath given to us what? Eternal life. And this life is in His Son. Ito ang patotoo na ang Diyos binigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Ang salitang binigyan, tapos na, tinanggap mo na. Hello. Binigyan Hindi niya sinabi bibigyan, binigyan. Ibig sabihin, tinanggap mo na. At ang buhay na ito nasa kanyang anak. Sino may dala ng buhay? Kumbaga sa bag o wallet? Nasa wallet ang pera. Okay? Si Kristo ang wallet. Alright? Nasa kanya yung buhay na walang hanggan. Sasabihin niya ang pera Okay. Alright. Nasa kanya ang buhay na walang hanggan. Kaya sabi niya, ang kinaroroonan ng anak, kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak, hindi kinaroroonan ng buhay. Kaya nung tinanggap mo si Kristo, dalawang tinanggap mo. Si Kristo at buhay na walang hanggan. Kung nasa iyo na si Kristo, hindi pwedeng wala kang buhay na walang hanggan. At hindi rin pwedeng may buhay kang walang hanggan at wala sa iyo si Kristo. Sapagkat si Kristo ang may dala ng buhay na walang hanggan. Amen? Ako may buhay na walang hanggan. Tinanggap ko ba si Kristo? Hindi. Ay, hindi ka, wala kang buhay na walang hanggan.
hindi totoo na tinanggap mo si Kristo. Kahit sabihin mong Kristiyano ka pa, kung wala sa iyo si Kristo, hindi ka tunay na Kristiyano. Romans chapter 8, verse 9. Look at this. Sa Bible nyo, Romans 8, verse 9, anong sabi? Ang sino man nagsasabing siya ay kay Kristo at wala sa kanya ang Espiritu ni Kristo, hindi siya kay Kristo. Kahit sabihin kong milyonaryo ako, kung wala akong milyon, hindi ako totoong milyonaryo. Tama po ba? Oo. Kaya pag sinabi mong milyonaryo ka, dapat mayroon kang bilyon. Pag sinabi mong ligtas ka, dapat mayroon kang Kristo sa puso mo. Amen. Hello? Amen. Oh. So, tiyak dapat. Kaya, sa salvation, kailangan ng acceptance. No? Hindi pwede maligtas ang tao na hindi tumanggap kay Kristo. Amen. Alam ko na yan. Kahit alam mo, kung hindi mo tinanggap, alam mo lang. Amen? Parang gamot. Alam ko, yan ang gamot sa rayuma. Hindi mo ininom. May rayuma ka pala hanggang ngayon. Diba? So, hindi sapat. At kailangan, alam mo naman. Hindi yung bahala na. Mayroong cabinet na lalagyan kayo ng gamot. Maraming gamot doon. Sakit ang ulo mo. Dinampot mo. Hindi mo na tinignan. Tapos ininom mo. Masakit ang ulo mo. Ang nadampot mo, gamot sa tiyan. Hindi ka gagaling. Kailan yung nagmamadali ako? Yung sinabi ko sa inyo. Kasi yung masakit ko, no? Uminom ako ng gamot. Nagkamamali ako ng malabo ng mata. Mali yung nainom ko. Kaya habang nakatayo ako dito, nanginginig ako. Mali pala yung nadampot ko. Ang nadampot ko, gamot ni ma'am sa sa tonsil. Oh. Okay? Mali yung nainom ko. Wala sabi ko. Nung tignan niya yung gamit, ba't kulang yung gamot ko? Yung gamot, kulang yung gamot niya. Yung gamot ko kompleto pa. Uminom ako eh. Yun ang nainom ko. Gamot mo yung nainom ko, hindi yung gamot ko. Okay. Mali rin yun. Hello? Kaya kung ang paniniwala mo, para ka maligtas, yung pagpasok sa reliyon, maling gamot yun. Maling gamot yun. Hello? Ang paniniwala mo, para ka maligtas, magpabautismo ka, maling gamot yun. Ang bautismo, hindi nagliligtas. Sino nagliligtas? Si Jesus Christ, siyang dapat mong tanggapin. Hello, amen? So, kailangan dito yung acceptance. Anong sabi? At confessions, of course, i-confess mo mula sa puso, i-confess mo sa iyong uso. Hindi lang sa uso, pananampalatayang nagmumula sa puso, ipapahayag mo sa iyong bibig. Amen? Romans chapter 10, verse 9 to 10. 9 and 10. Sabi niya, if thou shalt confess with thy mouth, kung ipapahayag mo sa iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siya ng Diyos mula sa patay, ikaw ay maliligtas, sapagkat sa puso nanggagaling ang paniniwala at sa ikatutuwid at sa bibig ipinapahayag sa ikaliligtas. Amen? With the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. So pareho yan. No? Manampalataya ka sa iyong puso, ipahayag mo sa iyong puso. Hello? Bakit tunog ano? Pahayag mo. Now, pagkatapos niya, susunod, pag-aralan natin, assurance. It's assurance. Tapos yung scope. Yung past, present, and future. Pero, bibigyan ko kayo ng
panghuling patikim dito sa past, present, and future, yung scope ng ating salvation. John chapter 5 verse 24. Hindi din yung may dito. John 5:24. Verily, verily, I say unto you, he that believeth on me, he that heareth my word, and believeth on him that sent me, hath, present position yan, hath, and shall not come unto, future yan, future, shall not come unto condemnation, but is past, yung past mo, past from death unto life. Okay? Okay. Ang landas nating tinatahak noon, papuntang impyerno. Dahil lahat tayo makasalanan. Doon tayo. Okay? Pero since nung tinanggap mo si Christ as your personal Lord and Savior, binigyan ka ng buhay na walang hanggan. Isinara niya ang impyerno para sa iyo at binuksan niya ang langit para sa iyo. Sa kasalukuyan, nandito ka pa lang, sabi niya, have everlasting life. Mayroon ka na. Hindi sinabi, baka magkaroon. Verily, verily, I say unto you, he that heareth my word and believeth on him that sent me, hath. Mayroon nang buhay na walang hanggan. At present, mayroon ka na. Kaya alam na natin, ligtas ba kayo? Amen. Paano yun natin? Diba? Nandito pa lang kayo sa mundo, tiyak nyo sa langit kayo? Ha? Paano niya ipapaliwanag? Buhay pa kayo, ligtas na kayo, alam niyo ba yun? Yayapan niyo Diba? Yan ang sasabihin ng iba na yung sinanay. Bigyan mo sila ng halimbawa. Ikaw, lumuluwas ka ba ng Manila? Ng Caloocan? Pagsampa mo ng Sierra Madre dyan, or RJ, may lalapit sa'yo, konduktor, mama, saan kayo pupunta? Sabi mo, Caloocan. Nasa Santa Rita ka palang, alam mo sa Caloocan ka pupunta. Di ba? Hello? Bakit? Yung nasa kyan mong bus, papuntang, pwede lang, baka papuntang Maribelis. Talagang ligaw ka. Now, ang bus papuntang langit, si Jesus Christ. Kaya kung sa kanya ka nagtiwala, sa kanya ka sumakay, doon ka pupunta. Yung pong ibig sabihin ng predestination. Predestination. Halimbawa, pupunta ka ng Japan, nasa Clark ka pa lang, sumakay ka ng airplane. Anong sasakyan mo ang airplane? Yung papuntang Japan. Hello? Paglipad, pagdapo, Tagalog ang salita. Naligaw ka pala. Di ba? May nangyari ganyan. Yung nasakyan pala ay papunta lang si mo. Bisaya. Now, dapat tiyak mo. Sumakay ka kay Kristo, papunta ka na ng langit. Ang tawag doon, predestination. Nasa mundo ka pa lang, alam mo, sa langit ang puso. Amen. Right? Yung papunta bang Taiwan, isang lipad lang? Isang lipad lang? Ilang oras ka lumipas? Dalawa? 2 hours? Mas malapit sa Hong Kong. Tama? Okay? Di ba? Sumakay ka sa Clark, alam mo doon ang punta mo. Tawag doon, destination. Ganon din, yung kay Kristo na nampalataya, predestinated na sa langit. Kaya ligtas na. Pastor, baka maligaw sa impyerno mapunta. Kanina nagbibirang kami doon kasi maraming lane. Sabi ng mga asir, Pastor, na-rapture na. Ibig sabihin, naiwan tayo? Kako ni-rapture sila, dinala sa dagat na mahala. Okay? Joke lang yan, no? Kaya huwag tayo magpalit. Amen? Pag na-rapture na totoo, kami mauna, maiwan kayo. Alright. So, ang ating topic is about salvation. Ang salvation is about here. Amen? Amen. Praise God. Nanalo tayo. Bakit ganyan? Nandito kayo. Yung mga hindi umatin dahil sa boxing, talo yun. Hello?
panalo tayo. Kahit sino manalo dun sa dalawa, tayo, tiyak na panalo na. Kailan? Kristiyan, kayo walang pustahan, ha? Pitikan naman sa ilong, no? Pitikan sa ilong. Alright. Sino makikipagpitikan sa ilong sa akin? Babagsak si Mayweather. Amen. Ha? Okay, dyan muna po tayo. Break time. I think na kayo po ay nakatiyak ng kaligtasan. Back to basic po tayo. Kaya ang Sunday School, dito po tayo lalago sa kaalaman. Kaya huwag yung net sa Sunday School. Amen ba? Tawagin natin ang ating mga